your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa inyo lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Yan guys, ngayon sa weekend na ito, sa araw na ito mga kakugi, tayo po ay pupuntang South area. I don't know kung kasama ko ba yan sa Talisay City or Minglanilla na. Yan, ang tabayanan nyo guys, may pupuntahan tayo, M Innovators Game Farm sa may Campus City or Campo 8. Yan, di ako sigurado guys. So, kapangan nyo. Kasama ko mamaya sila B1 at saka si B2. Yun. And of course, yung cameraman natin, Kaigop. Good morning mga kakugi. Yun. So yun guys, sila Sir Stephen hindi kasama ngayon kasi nandun sa pamilya nila guys. At si Prantit Antit Boy. Salamat sir. So yan mga kakugi. So guys, andito na tayo sa lugar ni Boss Woody. Yan. Antayin lang natin sila guys, mga kakugi. Makulimlim, sana hindi uulan to mamaya. Grabe. Ang oras mga kakugi is alas 8:18 in the morning. Boss Wood, morning. Hi, good morning mga kakugi. Kamusta? Yun. So si ano naman? Si Boss Alan na lang hinintay natin. Si Boss Alan. Wakay Kasi, siya mga shoutout ka. Siguro mamaya na boss. Para ma-recall. Para marami sila. Pero na kung mga subscriber natin boss na palaging nandito sa manukan ko. Ah, ganun. Oo. Pumupunta? Pumunta, nagtatanong, maraming tanong. Yun. Boss Wood, yung incubator ko, kalibrate ako Sige boss, oo. Kunin ko sa bukid, tapos kalibrate ko sa'yo. Pwede boss, walang problema. Alright. Ang ipapayo ko talaga boss pa, kung pwede lang, dapat, ilang palitan natin yung thermostat para sure tayong sige, thermostat dyan. Thermostat na lang. Tagpila man tong thermostat. Kung mag-order tayo sa sa Lazada, ito na lang yung tawag doon. Itong medyo mamahalin, 1,000 kapin. Sige, para sure. No, para sure sayang kasi, itlog. Kasi yung ginagamit ko 1 year, di ba? At saka sa'yo, yung mga ilang taon na kaya, mga 2 taon sa. Taon na sa. 3 taon. Dapat yung sa thermostat na yun, dapat 1 taon lang talaga. 2 taon, depende sa gamit. Ginagamit kasi noon hindi man ako tumatanggap ng mga itlog. Sa ngayon, tumanggap mga negosyo ko na. Incubation? Oo, incubation na. Magkano bang per pasok sa incubator mo? Sa akin lang ngayon, Busal, 8 lang. At saka paglabas, kung sisiw na, 6 pesos. 8 saka 6? Oo. 14 ra? Oo. So, okay na yun, okay yun. Para makatulong naman kahit paano. Sige. Pero yung sa atin, boss, yung box natin, yung fan,
yung ilaw, okay yun, no? Ang ano lang doon talaga, yung calibration lang. Talaga yung kwan lang talaga, thermostat lang talaga. Kasi pag digital, hindi naman, para sa akin lang. Kasi yung digital na yun, nung mamurahin lang talaga yun. Nung una, palit nung binili ko yun, mga 380 or 400 na. Sige, sige. Ngayon, na yun, na 215, 230. So, ni barato na yun. Siya. So kukunin ko yun, dalhin ko dito. Oo. Yung ano, yung incubator. Sige, sige, sige. Okay, Nandiyan na si Juan. Alan. Aman. Oy! Ay, nara na rin. B1! Yapre ka pirma, boss? Ha? Yapre ka pirma? Pirma ko. Sa di na bubutar nila. 150 million. Sige, sige, shout out. Kumustahin mo yung Shout out sa natin. bagong kaibigan natin sa si anong pangalan niyo, boss? Si Abapo. Abapo, yung taga Kansuhong. Shout out, boss. Saka si Bus Ortiga. Ortiga. Robert Ortiga. Number 1 subscriber. Robert Ortiga? Oo. Parang classmate ko yan, Robert Ortiga. Yung nasa poblasyon. Oo. Pero taga dating Mandawi yung Busol. Kuhan siya, ano ba, taka-eskwela ba ka na sa USP? Mabini. Medyo matanda na. Mo- 52 years old. Hindi na ako kuhan. Di ka batch, di ka batch. Pala, Joe. Joe. Si Joe pala. Yung bagong bagong kaibigan namin ni Busalan. Tungkil. Mandalaya. Taong Kriminalya. Nya. Marami pa. Hinahin, natagad to. Okay. Yan. Alright. Ano na ba? Andito na tayo sa Innovators Game Farm. Part na yata to ng Toledo City, mga kakogit. So ito, nandito yung pupuntahan natin. So, guys, umpisa na tayong maglakad. Papasok doon. Busudi! So, gano'n nagbaktas. Bato pagtas po. Daghan ng tubig sa pa. Tingnan yung busa. Ma'am, I'll give me map. Pwede na? Hindi ka rin back up na dahil. Magbuntag. Ako yawang Mayong limpalan ko. Bos, may buntag. Nana, Boss Louie? Udah, boss. Nana. Ay, boss. Balik sa ni. May buntag. Ha? Mo lagi. Mo gyud. Bitahan na lang kay init na makapalumpad tag drone. Boss, Nice to meet you. guys, mga kakugi, si Boss Louie. Last time nagpunta tayo dito, wala siya, si Mrs. na nandito, tsaka yung mga boys. Asa naman to si Kan? Wala pa, Cedric. Dapat, dahil na mo ito biyahe. Sawak mo ko to. Oo, wala mo. Yeah. Ako na timing ko. Aray, tagari boss. Kina-timing ko muna bayan. Oo, sige. Boss, may buntag. Ang buntag. Yun guys, mga kakugi. Ano, ganito? Eto, kasama na natin, makakausap na natin ang may-ari ng M Innovators Game Farm, Boss Louie. Yes. Boss, greet ka muna sa mga viewers natin, boss. Yes, for all viewers of Kakugi TV, please subscribe them. And this vlog is all basis for game phone industry. And it helps you guys. Yeah.
And not only game fowl industry, boss, also other forms of farming. Yes. Yeah. Ito guys, masaya kami kasi nung i-message ko si boss, nandito na pala siya sa Pilipinas kasi he's from Now I'm assigning in Vietnam as a furniture design. Before I was in China 12 years, and now assigning in Vietnam. What particular place of Vietnam? Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh. Yes, Ho Chi Minh It's a City. very nice city, Ho Chi Minh. So, ngayon guys, natuwa ako na andito si boss, makausap namin. Kasi last time nang pumunta kami dito, si Boss Ryan lang, saka yung team ang nandito. Yeah. Tapos yung missis ni boss, shout out si Ma'am Marife. Yun, shout out. Wala siya ngayon, boss. No? Wala. Busy. Yung maliit ko na baby ni Tama. So ngayon guys, yung mga katanungan natin last time na hindi natin itanong, ngayon na natin itanong. Yun. Dito mo sa M Innovators, bakit tinawag na M Innovators? Actually, it's M as a Manigos, as a family, family name. Yes, and we try to innovate the bloodlines here, most especially the sweaters. We try to innovate each and every year to have a good cutting sweaters. Mostly the sweaters, the particular sweaters we have and we see in other farm they are more power and more aggressive, but the sweaters here are more talent and cuts. Yun, brainy. Yeah, brainy. Yes. Yun. Last time guys, nalaman natin na karamihan dito sa mga manok ni boss is from Pau Malbar. Yes. So aside from Pau Malbar, boss, kasi I believe ikaw yung bumibili ng mga materyales. Correct. Aside from Pau Malbar lines, ano pa yung mga saan pagaling yung ibang mga manok natin, boss? So there here in farm we have 4 kinds of sweaters. Oh no, it's three same bloodline. It's a 5K old sweaters. Especially from Pau, we have the Boston sweater from Escolin, which is the 5K also cross. And of course the sweater man of Cebu, Mr. Bebot Monsanto, shout out. And the last one is the golden monkey sweater from BBC. It's from Bintoy C. Bintoy C. Yes. Yun. So halos pala mga 80% dito are sweaters. Yes. Sweater lines. 5K, especially 5K, the old line sweaters. The old line Yes. 5K. Yes. Yun. Can you give us a little overview kung paano ka napunta sa pagmamanok at kailan ito nag-umpisa? Okay. First is talagang sa bloodline, boss. Sa Kaliwat na. Grandparents to my papa. Nasa dugo talaga, hindi ko may palayo yung since elementary school days, every Thursday doon ako sa Manukan. you familiar with Mantalongon Tabo. So, Yes. then the auction for animals, most especially doon ako nag-absent ako para lang makita ko yung talagang passion ko na talagang manok. Bumibili ako as I remember, bumibili ako ng mga manok sa mga kapitbahay para lang medyo may pangtustos din sa pang-araw-araw na buy and sell ka? Yes. And pinapaganda ko, pinapagwapo ko yung cut para lang yung iba naman na hindi ma-business ko, hindi ko maibenta, pinaglalaban namin ng papa ko. So But my father already have he is a backyard breeder. I think he has a black wheel before, and I cannot remember the white. He has the white one before. Mga lacton to sa mga anong year yun, boss? Mga black wheel since elementary. I was 7 years old to actually 9 years old bumibitaw na ako manok sa tupada. So yes, it's too early for me. To the help of my grandparents and hindi naman sa grabe sa sugal, pero sa passion talaga business talaga. So sa linyada, yes. So yun pala guys, mga kakugi. Halos karamihan ng mga nakausap natin, na bisita natin, big farm or small time na backyard, parang nasa dugo na talaga. Kasi yung walang passion sa pagmamanok, hindi nila tayo maiintindihan. Yes, correct. Tsaka ito guys, sa pagmamanok madali lang mamili. Pag may pera ka lang makabili ka ng manok. Yes. Ang problema ngayon, boss, is paano mo mapaparami yung nabili mo with minimum with a uniform and yes. Nung mag-umpisa ka sa
serious breeding, boss? Mga anong taon na kaya yun? Serious breeding when my first 2015. 15? Yes, we use all the blend of the Melsem's hats cross to the sweaters, which is inquired lang for backyard Bakit lang. lang din? So doon na nag-serious ako, Barili. It was a VCR birthday, I think, and then doon na nagsimula na, nag-umpisa ako sa Barili, talagang 80 heads, 60 heads. Breeding mo lahat yan? Yes, breeding of my papa. Papa was still alive at that time, so send lang ako ng finances, but my wife doesn't know about that one because babae hindi nila ma-accept sometimes, hindi ma-appreciate. Hindi nila ma-appreciate. Ang sa tingin nila, nasa isip nila is pagmamanok is sugal, which is I cannot blame them because correct. Yes, Yun naman talaga may but kita. now they already accept. My wife already accept that this is my passion, this is business. As what you see buyers now come and go for the farm. So this is for me, it's a part of business for us now. Not only investment, retirees. So when you say 2015 serious breeding ka na, abroad ka na noon? Yes, abroad. I was in China at that time. I was abroad. I went to China for 2008. Actually, hindi pa serious breeding. Just only 20 for backyards, and then sometimes bumibili kami. But serious breeding starts 2015. Now, since 2015, sa bahay lang yun, boss. Hindi pa dito. Hindi pa dito. Sa Barili pa. Sa Barili pa yan. Lumaki ako sa Barili. Okay. So, anong taon kayo napunta dito? I think it's 4 years ago, 3 years ago. So, again, 2021, 2020. Right after pandemic. Right after nawala yung papa ko, sir. Hindi man ako magpag-iwan kasi nandun pa siya. Medyo lalala yung sakit pag iniwanan ko siya. Tama. Kukunin ko yung mga manok. Correct. Yun ang parang nag-i-extend sa buhay na yung passion niya sa pagmamanok. May tanong ko, boss. Sa pagmamanok mo, boss, ito, sa trabaho mo, once a year ka lang uuwi. Twice a year. Twice to thrice. Tapos nag-iilang araw lang. 15 days to 21 days. Pinakamahaba ng 21 days. 3 weeks to 2 weeks. Yun. Pag ganyang schedule, boss, twice a year ka lang umuwi, paano mo na ma-manage ang farm? Yun ang pinakamahirap sa isang finances na may nag-claim na isa kang farm owner, but if you see the perspective of your work, then ilang araw ka lang sa farm, mahirapan talaga. So I make sure that the breeding selection, when I went back home, I do select the pairing, which is I'm familiar with that one because it's only 1 to 2 bloodlines here in the farm. But the proportion, selection sa lalaki, medyo malaki. Siniselect ko sila sa mga proportion na babae na medyo hindi kalakihan para naman mag-balance yung anak. So in short term, talagang sa breeding, ito namang si Ryan ang bayaw ko is ay pinagkakatiwalaan ko talaga sa maintenance, and then we have a new handler right now which is Manny. This Manny is from, kinuha ko siya from Bukidnon. He is so I think magaling siya mag-point sa mga sweaters ko. Marami akong taong dinaanan naman na talagang maging kuhan, tapos lumalabas naman. Come and go na lang. Dahil medyo nahirapan, medyo hindi mo sa Tagalog. Hindi mo matansya. Hindi mo matansya kung ano talaga ang kuhan. Specifically light fowls, it's really hard them to point. Kung gusto mo lang, yung iba nga sabi is, kung ang isang bloodline is ang handler lang taga magdadala is, kung gusto ng handler na pa siya pa multiple palo mo sa Roida, which is ang gamit namin ng light fowl, is talagang mahirapan. Talagang give and take lang talaga. Sweater man, diba? Kung ano lang talaga ang kaya ng manok, yun talagang ibibigay mo. Kung hindi kaya ng manok, talagang i-accept mo siya. Ikaw mag-adjust, hindi ang manok mag-adjust sa'yo. So si Boss Ryan ang in charge sa management habang wala ka dito? Yes, correct. Yun. So lahat ng mga gawain sa farm nakatoka kay Boss Ryan. Maliban na sa mga specialties, sama sa yung handling and conditioning. Yes, iba naman ang sa breeding si Boss Ryan. Brian. Pero ikaw ang nagsasuggest, ikaw ang
sabihin na lang natin sa pairing. Yes, pairing, and also sometimes in conditioning and gaffing, mag-gaffman is obligado talaga akong mag-hands-on, sir, para naman kung sabihin man ng tao mo is ito is alam mo naman na bawal. Correct. Hindi mo alam mo ba na talagang hindi kaya ng manok, so adjust na lang. Tama yun. Tama yung sinabi ni boss, mga kakugi. Sa farm kasi, sa farming, yung farm owner, talagang ikaw mismo alam mo kung ano yung mga trabaho sa farm. Yes. Kasi paano mo ma-reprimand, paano mo masabihan yung tauhan mo na ito ang gagawin kung ikaw mismo hindi ka marunong. Yes, correct. Di ba, boss? So, yun na, hindi na papasok ang mga tao mo na hindi na magsasuggest na ng hindi tama kasi hindi mo alam. Tama. Oo ka na lang ng oo. So mas mabuti na yung marunong ka talaga. So yung iba na gustong pumasok sa ganitong pagmamanok is talagang start from grade 1 talaga. Hindi pwedeng mag-shortcut ka. Correct. At napakalaking tulong itong vlog ng mga kagaya mo, sir, para man matulungan yung mga bagong nagsimula na farm na talagang passion nila pagmanok. Minsan lang kulang lang sila sa financing. Yun lang ang kulang. Tama yung sinabi ni boss, mga kakugi. Isa yan sa adhikain ng Kakugi TV, itong channel natin. Hindi man tayo makikilala sa Rueda, yes, pero at least makikilala nila tayo through our vlogs na meron palang nagmamanok dyan. Di ba? So kasi kami guys, for example kami, hindi namin alam na may M Innovators pala dito. Kung hindi lang kay Boss Woody, yes, na dadala kami ni Boss Woody, meron pala dito mga magagandang manok din, mga sweaters. So yan, through our vlogs, through our videos, nakikilala yung mga small time. yes, correct. Agree. Kadalasan kasi guys, ito kung napansin nyo, bakit sikat na sikat yung mga malalaking farm? Kasi sila yung palaging sumasali sa mga big events. Correct. Di ba? Doon tayo tumitingala, ang galing ni ano, ang galing ni ano. Pero itong ginagawa natin, nalalaman natin, nakikita natin na yung mga small backyard pala, mga kakugi, yung mga manok na nandyan sa backyard na yan, doon pala galing sa sikat. Correct. Minsan nga yung ibang big time breeder kumukuha din sa mga small time breeders because naubusan sila at hindi sila kukuha kasi hindi quality yung manok. Correct. Yes. Doon sila kukuha kung sino yung kumukuha sa kanila. Correct. Na nami-maintain at nai-improve yung mga manok. Yun. Tulad ni Patrick Antonio, ni Idol. Hindi naman lahat ng breeders kinukunan yan. Namimili din yan. Di ba? So yun. So, boss, matanong ko si Boss Ryan. Boss Ryan, mula nung nagpunta kami dito, mga almost 1 year na, no? 1 year na, boss. 1 year, no? Kumusta naman ang takbo dito sa farm, boss? Okay naman, boss. Maura magyapon. Walang yapon. Walang nadagdag na tao, walang nabawas na tao. Nalay na daragdag sir, isa lang. Isa lang. Na meron siyang nabawas, isa din. Isa din. Kasi baka naglipat na ng bagong amo. Wala, yung bata sa tubigan. Yun. Nagpasok namin si Manny para sa pointing talaga. Sa pointing. Mahirap man sa pointing. So, doon kami kumuha ng isang tao. Dapat sa farm may specialty talaga, no? Yes. May specialist. May specific tao ka dito sa anong gusto mo. Yun din sa akin, mga kakugi. Minsan, ako rin ang humahanda para sa manok ko. Tapos sa breeding, doon talaga ako nag-hands-on sa breeding. Yung mga tao ko lang, yung tauhan ko lang, sabihin ko, ito, may mga pangalan yung mga manok ko eh. Oo. Tapos yung mga cages ko, yung mga breeding pens ko, may mga numbers. O ito, ilagay mo sa number nga. Tama. Ako ang nagmamarking. Ako ang nag-i-immunize. Then sa pag-handle, ako rin nag-handle. Pag hindi pang malakihan na event, hindi pang malakihan ganyan, ako lang nag-handle. Pag malakihan na, ay hanap tayo ng expert. Yes. Isa dyan sa guys, si Sir Stephen, magaling sa pointing. Especially pag mga sweater lines. Magaling si Stephen sa sweater. So boss, pwedeng ipakilala natin tong mga boys dito. Mga nagagwapuhan na mga mga lalaki. Yes, isa sa mga laking tulong sa farm. Ito si Manny sa conditioning and pointing, talagang sharp siya. Si Ryan Sabayaw ko sa management sa farm, talagang magaling siya sa breeding side at sa pagpapalaki ng mga sisiu, doon siya specialty. Ito naman si Albert, ito isa sa mga mahilig sa manok sa area, so talagang kinukuha ko siya sa
Minsan nagsaspar kami ng maramihan, sir. So talagang kinukuha ko siya. Minsan sa gaffing, magaling din. Magaling din. Yes. And one of our friends, si John, dito rin tumutulong, sumasama din sa mga fight. So, yung iba na hindi pa yung gaffer natin na si Cedric, hindi pa umabot. Siguro delay na. Okay. Si Cedric, and then si Jury naman, marami kasi akong option sa gaffing, sir. Kasi yung minsan hindi masyadong maganda yung panalo. Iba naman ang may gaffer na nag-o-op. May option. Yes, correct. So yun na, marami akong options. Ay, mamaya, ano natin. Si Manny, kausapin natin si Manny. Busman, sa handling and conditioning, ano ba ang sa tingin mo na pinaka-the best na pagkukondisyon? 21 days, 14 days, 30 days? Labing mas magaling yung yung mahaba yung Araw. 21 days o mahabang araw pag-prepare sa manok. So ang ginagamit mo ngayon na boss? Ang ginagamit mo sa conditioning mo is yung hardcore or ano ba? Ano bang pamaraan mo sa conditioning? Kung kasagaran ko kadalasan hardcore or depende kung kanang sa edad. Sa edad mo. Sa edad sa manok. Pag sinabing hardcore, ano yung kadalasan ginagamit mo sa hardcore? Yung 8-8, pinapajogging mo yung mga manok? Kasagaran. Walang swimming? Wala. Kuan ra kaning workout ra gid sila. Workout ra siya. Tapos may table na may foam. Wala kuan. Mostly kasagar aray ko maghago sa kuan aroy dagit. Sa roy dagit sa yuta jud. Palakad, pailaw, sir, sampi. Mga talagang basics sa basic lang talaga. Ay tanong ko yan guys kasi may nakilala ako dati nagko-condition ng manok, pinapa-swimming. Anong ibig sabihin? May siya? May pasong. Pasong. Pasong sa atin. Tapos pinapaliguan doon ng ang manok na kinokondisyon. Minsan nga binibiro ko nga, ano bang sasalihan sa manok mo? Swimming competition. Minsan iba't iba ang technique sa pagpo-point ng manok. Tama. May kikita kami nga nung sumasali kami sa derby, talagang babad yung manok niya sa spray. Tinatawanan namin pero maniwala ka sa sir, nag 3 points sila, walang kahirap-hirap. So hindi mo talaga malalaman yung Talaga talinghaga. Talaga hiyang talaga. Kung hiyang sa'yo, doon ka na. Tama. Kasi kadalasan pag tayo pag nagko-condition tayo, mino-moisture out natin. Yes, correct. Tapos so, kanya. Matandaan ko, boss, dati lolo ko pagpupunta ng sabungan yun, ilamusan pa, bugwakan pa ang ilok. Tuba pa yung Ngayon, nako, Pasuhan pa. So marami talaga guys. Tapos ito ngayon ang ni boss, innovation. Yes, nag-i-innovate na. Dito na pumapasok. Yes. We innovate bloodlines man is just because not only for personal use, for you buyers and for the clients naman na talagang kung sakaling kukuha kayo ng manok sa amin, talagang it's superb and it will perform you as long as you maintain the careness until the top of the feed. Yes. Yun lang. Yung mga client natin happy sa nakuha nila. Correct. And it will, even though buyers are just only for few numbers, as long as you maintain them, you be honest for them, magbabalik yan. Every year, every season, talagang babalik-balik. Yun ang kagandahan sa game farm industry. Kaibigan mo, talagang hindi mo lang malaman na talagang may tatawag sa'yo sa sabungan, hindi mo, sino ba to? Nga. Yeah, diba sa? Totoo. Experience naman yan. So, be honest talaga. Yun ang pinaka-the best sa ganitong business. Passion. At saka boss, dapat tayo open-minded. Yes, correct. Walang tinatago. Open. Kung may marinig tayo nagre-real talk, tanggapin natin. Even though trust talk. Marami tayong Facebook na friends na kantsawan pa nga yung iba nangunguryoso lang kung anong manok ka. Happy sila pag failure ka. But in the end of the day naman is if you're doing your job well, then you will be successful. Cedric? Yes. Lo. Ang batang gapir na nakapalit ng baka. Ilan na baka na palit mo ron? Duha na. Congrats yun guys. Shout out din. Shout out ko sa kong mama di ang awak kabangan ni absing ko sa trabaho ron. Huwag sa imong mga ex Sa kong mga ex mauwa ta. Ang uyab sa syudad. Singan. Si Miriam Bacos.
Oh, ana gyud isulti gyud ngan kay tingaglain nga ninyo masulti. Boss yan. Dito sa M Innovators ngayon, ongoing pa yung breeding natin. Baka boss, baka ongoing kay ang among kuan boss ang area mo boss. So hindi mo pa alam kung tuloy-tuloy yung ano. Pero meron na kayong mga sisiw diyan. Wala pa. Wala pa. Kasi wala kasi Wala kalagyan, no? walang kalalagyan. So itong naka-cord ngayon, mga ilang piraso to? Ilang heads? Almost 100 boss. Almost Plus 100. 150 Yun. So lahat ito for sale. for sale boss. For sale lahat. Yung kausap ni boss ngayon na buyer yan. Yan, Buyer, yung buyer. dumating. Yun. So stop muna sa breeding. Stop muna boss. So yung ano natin, ranging natin doon, wala pang laman yan. Wala pa. Yun pala. Sire, pa-picture ka pa na siya. Team Tagumpay. Pa-picture ka pa na Dede kan, Bansay. Ay. Sa tao sa gapo. Asa? Gapo. Ulong gapo. Shout out. Mga bisita ni Boss Louie, mga kakugi. Lagi sa mga Ayun. farm sa Manila. Taga-asa mo, boss? Kami Basak, Pardo niya. Cebu City. Loriga. Ari sa Cebu City, sa taga Liloan. Ayati. No. Angari mga batanon sa dinga side rin. Mga batanon sa dinga rin. Suroy ka dito ba? Oh, no. Istan, wala silingan na nilibita. Pero kaning pundo ka, boss. Ang dali madato ani kaning nagkalo. Dara. Duha na baka sa. Tulo na na po. Mana? Ay, ipamay? Boss, before ko makalimutan, Boss Louie, yung mga presyo pala natin dito sa ating mga for sale, magkano, boss? For example, sa stag, So sa stag ngayon, sir, if pang material. pang material is now I range is sa lalaki 12. So 12 minsan may nabili din na 10. It depends on the kanang mga pabalik-balik na buyers. Kung sa Pag ka-frequent. babae, pullets is may range ako 7 to 7.5. 7 to 7.5. Sa kak naman iba. Oo. Depends on the quality and the station, sir. Oo. May nag-range ako 10 to 12. 10 to 12 sa ka. 24 months above. Mga crosses natin, boss. Crosses Sa is stags. ang sa stag, sir, as what I've said, it's sweater straight but in different breeder. So walang halong ibang linyada, straight sila sweaters but in different breeder. Yes. So ang presyo na, boss? It's the same. It's what I select in for breeding is station, style, and body conformation. Yes. Yung iba naman nag-range ng mababa. Depends on medyo hindi masyadong puno pa yung katawan, medyo mataas pa siya konti.
doon ang nagre-range ako na medyo mababa yung price. Yun boss, i-wrap up ko lang boss ha. Mm. Yung mga broodstock natin na pang material is 12,000. Yes. Pullet is 7 to 7,500. Yes. At mga crosses guys, pinangalanan na crosses dito ni boss, pero hindi yan iba-ibang linyada. Crosses kasi iba-ibang farm galing. Yes. Pero the same sweeter. Same bloodline. Yes. So Same. yun ang mga crosses ni boss dito. Ang presyo is more or less magkatulad lang ang presyo. Correct. Magdiferensya lang guys sa Standard. katawan, sa edad. Sa edad, sa katawan, at sa ability nila. Kung gano'n sila ka-mature, gano'n sila ka-late mature. Ganun. Yun. So kung magkano man ang presyo niyan, magdepende sa actual. Yes. Yan. So, I prepared you do handpick in the farm in case you purchase any of our bloodlines. Yun. So dapat magpunta talaga dito. Correct. Mas Kasi- prepare ako. Importante makita ng buyer, tsaka masubukan niya, matest niya. Mahipo niya yung manok at saka ma-notice niya yung anong pasilidad ng hindi naman kalakihan tong manok, hindi naman complete yung pasilidad, pero at least Mas healthy yung mga healthy manok. yung mga manok, makita talaga. Yun, magaling. Guys, hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Hindi natin si boss masyado kasi maraming parating pa na mga bisita ngayon. Yes. May nandun mga katulad ko rin, mga seniors, mga kakogi, ang hinahanap mga cocks. Mga cocks, yes. Kanina, mga stags Mga yun. stags yan, mga Oo. stags. Ito naman, mga materials. seniors. So guys, maraming salamat sa panonood niyo, boss. Thank Hey, thank you, you so much. And Hopefully, yes. pagbalik mo, boss, invite gyapon mi oh nimo, yes, of course. I will invite you for the Kukugi Pa Derby this coming March 3. Yes. Galiera di I Mandal. think you will encounter a lot of breeders and a lot of techniques. Thank you. Yes. Thank you guys. Tsaka aside from that, marami tayong mga bisita guys. Meron tayong mga entries from Bacolod. Yes. Yeah. So, guys, mga kakogi, Thank you. thank you so much. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkogi, dunay Dunay ani. maning. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay, boss. Thank you, boss. Boss Udi, B1, okay lang? Okay kayo. Sunod na po buhon.